Mapagpalang araw, hapon, gabi sa lahat. Meron na naman tayong tatalakayin tungkol doon sa mga nagsusulputang sektang reliyon na Pentecostal na nag-speaking of tongues pa at nambubulabog lang sila doon sa mismong simbahan habang nagmimisa pa. So ito yung tatalakayin natin ngayon. Panoorin nyo ang video kung ito ba ay sa Diyos o ito ba ay sa demonyo. Panoorin nyo. Mensahe sa Diyos ni Abraham, Isaac, and Jacob sa ngalan ni Ginoong Yesus. Tungod sa iyang dakong gugma, adunay mensahe ang Diyos nini nga dapat. Adunay dakong katalagman nga may tabo nini nga dapat. Katawan sa buwan. Paminaw kamo kung aduna kamo igdulungo. Adunay dakong katalagman nga may tabo nini nga dapat. World War III is coming. Mao kana ang mensahe sa Dios. Ug tungod sa iyang gugma ug kaluoy. Gusto sa Dios nga mobiyak kita sa sala. 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 Mao kana ang mensahe sa atong buhay nga Dios. Mao na ang gingan atong buhay nga Dios. Rabasoko lawan sa kalalay sa karaya de. Ardaya sa karaya sa Raya Shandaya Babande Kalleraya Sasoryo Garaya Daya Semja Nasa Soryo Harabaya Rede Sikharya Kasi Yesharaya Harya Shansen Charikan Nasolo Baraya Harya Karyo Goste Yezorowa Haraya Sharaya Haram Yara Dereya Shentarya Santere Esok Harbaya Shendai Saso Yeshore Maraya Karaya Cesarea Yesharaya Raya Daya Shentarya Kas Yesharaya Harabaya Shinde Kare Karbara Yaraya Shere Yarya Braya Halabaya She Chareo Desem Soraya Saraya Karya Sore Deshe Soraya Raya Shantoraya Karya Kash. Ngayon, panoorin nyo ko anong opinion ni Brother Eli doon sa mga nag-speak of tongues, kasi sabi nila ang speak of tongues ay may Espiritu Santo daw. Yun ang sabi nila. Ngayon, tatanungin natin yung kasamahan nila na protestante din na si Brother Eli kung ano ang opinion niya sa speak of tongues, kung yan ba ay Espiritu Santo o Espiritu Tonto yung mga sumasanib sa kanila. Nationalities nung nagkakatipo noon, nung dumating ang Espiritu Santo sa mga apostol na parang dilang apoy, nagsalita sila ng wika, meaning, yung sinasabi nila, automatically, pag nakarating sa pakinig ng nakikinig, taga Mesopotamia, taga Persia, taga kung saan mga lahi na iba-iba ang salita, naririnig nila sa kanilang sariling salita mismo. Yun po ang sinasabi speaking in tongues sa Biblia. Meron diversities of tongue na sinasabi, meaning, iba-ibang wika ang naririnig sa mga apostol. Eh, yun ang mga pastor ngayon, wala namang iba-ibang wika ang marinig ka eh. English nga lang, baluktot pa eh. O, di ba? Kaya, panluloko lang sa kapwa yan ngayon eh. At yung sinasabi nila, wala naman nakakaintindi. Sa Biblia po, pag wala rin lang makakaintindi, tumahimik ka na lang. 14:27. Kung nagsasalita ang sino man ng wika, maging dalawa o huwag higit sa tatlo at sunod-sunod, at ang isa'y magpaliwanag. Datapwat kung walang tagapagpaliwanag ay tumahimik siya sa iglesia. Kung wala namang magpapaliwanag doon sa binibigkas mo, tumahimik ka na lang. Eh ngayon wala namang makakaintindi. Nagdadadal, tanungin mo kung ano sinabi niya, wala. Nagpapahanga lang kasi yung mga yun eh. Kunyari, they are in disguise na sila may kasamang espiritu. Eh, hindi naman nakututol, may espiritu nga sila. Kaya lang sa demonyo yun. Ang sino man ng wika, maging dalawa, o huwag higit sa tatlo, at sunod-sunod, at ang isa'y magpaliwanag. Datapwat, kung walang tagapagpaliwanag, ay tumahimik siya sa iglesia. O, kita mo, tumahimik ka. Kung walang magpapaliwanag, tumahimik ka. Bawal magsalita ng wika. It is forbidden in the true church of God to speak in tongue. So ayan,
So, ito namang sa akin. Sa nakita ko is, ang ginawa nila, kabastusan yun eh. Pambabastos sa simbahan habang nagmimisa. Pambabastos din sa mga tao na nagsamba doon sa parokya. Ngayon, kung gagawin kaya namin yun ang ginawa nila doon sa harapan ng simbahan mismo, nagtatalak, magiging masaya kaya sila sa gagawin namin? Kung halimbawa kami ang gagawa nun mismo doon sa simbahan nila habang sila po ay nagmimisa, ganun po ang gagawin namin, magiging masaya kaya sila doon? Sa tingin ko hindi. Kasi ganun lang naman yan eh. Ang ginawa nila kasi walang karespe-respeto. Kaya hindi ako naniniwala na yung gawain na yun ay aral yun ng Diyos. Bagkos hindi yun sa Diyos eh, kundi aral yun sa sarili nilang unawa, at naghahayag sila ng kasinungalingan at kamalian doon sa ipinakita nila. Speaking of tongues, hindi naman hindi naman Espiritu Santo yun eh, Espiritu Tonto yun eh. Niloloko lang nila yung mga sarili nila. Speaking of tongues pa sila para kunwari nasa kanila yung Espiritu Santo, gagabayan sila ng Diyos. Isa lang masasabi ko sa inyo, mga mangmang kayo sa Biblia, yung mga Pentecostal, mga mangmang sa Biblia. Hindi nila nabasa na mayroong magpapaliwanag. Speaking of tongues lang sila ng speaking of tongues. Wala naman silang alam kung paano ang speaking of tongues. Yan ba ay gift o sinasadya lang nila, niloloko lang nila yung mga sarili nila? Kaya sa mga nakikinig, huwag tayong palinlang sa mga ganyang tao. Hindi naman sila sinaktan ng ng tagapamahala ng iglesia. Pinaalis lang sila. Kasi kung sa kanila nangyari yun, baka nagkagulo na. Kung sa kanilang iglesia namin yun ginawa. Buti sa Katoliko. Kasi mababait ang mga ministro ng simbahan. So, yan lang ang masasabi ko. God bless sa inyong lahat.